Ang tagapaglikha, ang kanyang pangalan ay Allah. Ang Allah, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Kung mapapansin mo, ang ating mga kababayan, tumatawag sila sa Panginoon, Lord, di ba? Tapos pinatanawag siyang maawain, mahabagin, no? Tinatawag siya. Ang iba naman ay tumatawag pa sa kanya na Ama. Pero hindi siya pwedeng tawagin Ama sapagkat ang Ama ay pansariling pantawag sa mga nilikha lamang. Pero ang dapat itatawag sa ating tagapaglikha ay Allah. Ang Allah, ito ay salitang Arabic. Ang original na pagtawag ng mga propeta sa tagapaglikha ay Allah. Ang Allah, siya po ang lumikha ng kalangitan, ng kalupaan. Ang Allah, siya ang nabigay buhay sa atin. Siya rin ang babawi ng buhay sa atin. Ang Allah ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Sinabi diyan sa Ayatul Kursi, La ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Neither is slumber nor sleep overtake Him. Ano? Nasa kanya ang mga nasa kalangitan at kalupaan. Ang antok at idlip ay hindi makapananaig sa kanya. Ano po? Who can intercede with Him except with His permission? Sino ang makikipag-usap sa kanya maliban sa kanyang kapahintulutan? His kursi extends over the heavens and the earth. Ano? And He is the great, the Almighty, ano? The Most High. Siya ang dakilang tagapaglikha sa atin. Kung mapapansin mga kapatid, makikita mo, maririnig mo sa mga ating mga kababayan, kapatid na nabalik Islam, ang tawag nila sa, minsan pinupuri nila ang Allah ng Allahu Akbar. Ibig sabihin ng Allahu Akbar, ang Allah ay dakila. Allah is the greatest. Ano po? Bago sila kumain, Bismillah, sa ngalan ng Allah. Pagkatapos kumain, Alhamdulillah, purihin ang Allah. Ano po? So ang Allah palagi ang binibigkas nila bilang pagpapasalamat sa dakilang tagapaglikha. Ano ang nais kong ibahagi sa iyo ngayon sa mga oras na ito? Nais kong ibahagi sa iyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Ang Islam, ito po ang apurbado at perpektong relihiyon na binigay ng Diyos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Ano po? Upang tayo ay magkaroon ng kaliwanagan kung sino ang dapat natin sambahin at kung anong pamamaraan natin ng pagsamba. Ano po? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsabi sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito, nilubos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Pero ano yung ating mga naririnig na iba't ibang sikta, iba't ibang relihiyon? Yan po kapatid ay man-made. Gawa-gawa lamang ng tao. Rizalista, tinago sa pangalan ni Rizal. Budismo, tinago sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, tinago sa pangalan ni Kristo. Pero sinong propeta, sahaba o kasamahan na nagsabi na gumawa ka ng ibang relihiyon maliban sa Islam? Wala po. Sapagkat sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter he will be one of the losers. Sino man ang gumawa, magnais ng ibang religion maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Talunan sila, bakit? Oo nga naman, kung tayo ay gagawa ngayon ng religiyon, ngayong araw, paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Di ba? Kung gagawa tayo ng relihiyon ngayon, paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Samantala sa Islam, bago likhain ang tao, nandiyan na ang relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Islam. Ang ibig sabihin ng Islam ay kapayapaan, total submission and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, si Adan na pinakaunang nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yan ang relihiyon niya ay Islam. Hanggang sa mula kay Adan hanggang kay Abraham, Solomon, David, Moises, Jesus Christ at si Propeta Muhammad na huling sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, iisa lamang ang aprobado at perfectong relihiyon na binigay ng Allah sa sangkatauhan. Ano po? At dito natin malalaman sa relihiyong Islam na la ilaha illallah, iisa lamang ang dapat pagkukulan ng pagsamba. La ilaha illallah, iisa lamang ang tagapaglikha na dapat pagkukulan ng pagsamba, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huling sugo ng Allah, sino man sa atin ang magsabi ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at dumating sa kanya ang katapusan ng kanyang buhay, makakaasa tayo sa awat habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maninirahan tayo sa paraiso. Ililigtas tayo sa impyernong apoy. Alalaong baga ay hindi tayo paparusahan sapagkat
ay mapapatawad tayo ng ating makasalanan. Ano yung walang kapatawaran? Kapag sinamba niya ang mga nilikha ng Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga kahoy, larawan, bulto, mga tao na sinasamba, mga sinatawag nilang santo-santa, no? Pag sinamba nila yan at inabutan ng kamatayan, yan ay walang kapatawaran. Because they worship created things rather than the Creator. So ano dapat natin gawin? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino man ang naniniwala sa kaisa ng Allah, na isa lamang siya, at gumagawa ka ng kabutihan, makakaasa tayo sa awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, maninirahan tayo sa paraiso, mananatili tayo roon magpakailanman. Okay po? So ngayon, kapatid, kailangan tayo ay magbalik loob. Bakit? Magbabalik loob. Sapagkat sino man magbalik loob, ay mapapatawad siya ng kanyang kasalanan. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam sa ating mga puso at isipan. Ano po? Hindi makakapagpatawad sa atin ang mga kahoy rebulto o kapwa-tao natin. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang dapat natin hingian ng tulong kalinga. Ano po? Pag tayo nagkakasala, dapat magsasabi ng astagfirullah. Patawarin mo ako ya Allah. Ano po? Sino man na magsabi ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. There is no God except Allah. And Muhammad is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating sa atin ang kamatayan. Magiging kapanalig natin si Virgin Maria, si Jesu Cristo, lahat ng mga propeta, lahat ng mga sahaba, ng mga disipulo, lahat ng mga tao sa mundong ito, magiging kapanalig natin sila sapagkat ginawa nila ito. Sila'y sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. At ito ang pinakamaganda, ang maging panauhin tayo sa pinakamagandang puknantungan, ang paraiso. Ang paraiso, ito po ay wala ng problema doon. Mamumuhay tayo ng masagana. You will live a pleasant life in the hereafter, in Jannah, sa paraiso, sa paradise. Kaibahan naman ang impyerno, ang Jahannam. Ang impyerno, mga taong sumamba sa nilikha ng Diyos. Mga taong nagpasasa sa mundong ito. Hindi inaalala ang tagapaglikha. Walang utang na loob sa tagapaglikha. Sinayang ang kanilang oras panahon sa paggawa ng maraming kabutihan. Hindi sila nagbalik loob. Kaya kapatid, kahapon ay lumipas na at lumaya bukas hindi natin ang mga mangyayari. Ano po? Para magkaroon tayo ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, at kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa, ay gawin natin ang ginawa ng mga propeta. Sabihin natin ang sinabi nila, sila lahat ay sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ito'y binigas mo, mula sa kaibuto ng iyong puso, makakaasa ka, magiging panauhin tayo sa paraiso, alalaong baga, ililigtas tayo sa infierno ng apoy, magiging kapanalig natin ang mga propeta. Kaya bago tayo maghiwalay, nais kung ikaw ay alalayan, sasabihin mo, just repeat after me. Dahil ang Diyos ay hindi dalawa, hindi tatlo, iisa lamang, ganyan-ganyan ang kanang kamay. So, ganyan mo, ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sabihin mo, wa alaikum musalam. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumaiyo. Ngayon kapatid, payo ko sa aking sarili at sa iyo, mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, tayo ay magpasakop, magpakupkup, gumalang sumunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sambahin natin siya sa pamamagitan ng pamamaraan ni Propeta Muhammad. Sapagkat tunay nga na ang salita ng Diyos at ang pamamaraan ni Propeta Muhammad, ang hadith, at pag ito ay ating babasahin, isasagawa, hindi tayo maliligaw. Bagkus magtatagumpay tayo dito sa mundo.